Nung isang balot na lang yung natitira sa mga lobster, eto nga't nagpa-picture ako na may mga hawak na lobster, bawat isang kamay 3 yung hawak ko. Medyo masakit lang sa kamay dahil may mga maliliit na pinakatinik doon sa bandang sungay nila. Sabi ko kay Papa, kunin na niya yung mga hawak ko na lobster at siya na lang yung maghulog dito sa pinakabutas dahil sobrang sakit na talaga at hapdi na ng kamay ko. Pero dahil gusto ko ding ma-experience yung paghulog ng mga banagan o lobster dito sa ilalim ng payag, eto at itatry ko ulit. May nag-comment nga pala na magsisiksikan nga daw itong mga lobster na ihuhulog namin dito sa ilalim ng payag dahil napakadami. Hindi pa naman sila ganun kadami kaya hindi pa sila magsisiksikan dito sa ilalim ng payag, tapos maluwang naman po sa ilalim. Malalim din po itong part ng dagat dito banda sa pinakabalkonahe namin, kaya sigurado hindi talaga sila magsisiksikan. May mga nagsabi nga din po pala na malagay nga daw kami ng bato o kaya naman gulong para taguan ng mga lobster. Nung una pa lang po kaming naghulog ng lobster dito sa ilalim ng payag, naglagay na po kami ng mga taguan ng mga lobster. May mga nagtanong din kung ano nga daw yung ginagawa namin dito sa mga lobster. Etong lobster nga po pala ay binibili namin, pinapalaki namin, tapos ibebenta namin. Etong klase nga pala ng lobster na inaalagaan namin, isa to sa mga lobster na pwedeng i-export. May iba't ibang klase din kasi ng mga lobster, pero itong lobster na to ay lumalaki, tapos kapag ibebenta to, medyo may kamahalan din talaga. Sa 76 piraso nga pala na lobster na nabili namin, bawat isa ay tumitimbang ng 5 grams to 7 grams. Bale, itong nabili namin na 76 na lobster o banagan ay tumitimbang lahat-lahat ng 34 kilos mahigit. Sa ngayon mga mare at pare, marami-rami na tayong mga alagang lobster dito sa ilalim ng payag. Nakawala man yung mga iba nating alagang isda, pero eto nga at napakadaming pumalit. May nagtanong nga pala kung magkano daw namin binebenta. Sa mga interesado po, punta lang kayo sa aking FB page. Email nyo lang po ako dahil nandun po yung aking email address. Si Papa nga pala yung pinagtapos ko sa paghulog ng ibang lobster dahil kumakapit sa net. Nung maubos lang maihulog din Papa yung mga lobster o banagan, eto at nagtimbang ulit. Madami-dami pa yung titimbangin at madami pa din yung ihuhulog doon sa ilalim ng payag. 3 balot pa pala ito dito, bali yung iba nililipat lang dito sa isang sibot para naman madali yung pagtimbang. Nag-ano dito, nagkakararing. Maganda nung ano. Tinda mo na. Patris doon. Tayo, surod lang ito, iba na la. Hindi pa mo Salang daw na ito. Ito, wala ba kasakay? Wala ba kasakay? Sakay ka na, kahit maabot ito din. 4.34 4.7. Ha? 4.7. Kasi duro ako po niya. Hindi mas. Nung naman ito. Ubok. Pinakaon na lang na lay. Mamayos tayo nga nito pag makilo niyan. Nako mga dede. At meron pa nga pala itong part 3, abangan nyo dahil ipapakita ko sa inyo kung gaano nakadami yung mga alaga nating lobster dito sa ilalim ng payag. At kung nagustuhan nyo yung simpleng buhay natin dito sa probinsya ng Northern Samar, pwede nyo kong i-follow at i-share na din tong vlog na to. Malay mo, isa ka din sa mapasama sa may bibigyan natin tuwing katapusan ng buwan. Hanggang dito na nga lang pala muna ang aking mini vlog. See you on my next vlog.